Isang pinagpalang araw po para sa ating lahat na ngayon po ay sumusubaybay sa ating 8 p.m. daily devotion. And po, tayo po ngayon ay may tema na matatagpuan po natin sa Hebrews 13:16. Ang sabi po doon, "And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased." Amen po. Sige po, bago tayo magsimula, maaari po ba tayo manalangin? Panginoon, maraming salamat, Lord God, sa panibagong oportunidad na binigay mo sa iyong lingkod na muli ay makapagpahayag at makapag-share, Panginoon, ng mga salita, Lord God. Pray, Panginoon, sa mga apostol, Lord God, ang mga nakakapakinig sa bahay man, sa trabaho, O God, o sa mga panig ng mundo, sa panig ng Pilipinas, Lord God, ay mga Lord, ay tumimo ito sa kanilang puso, Panginoon, at maisabuhay nila, Panginoon. Salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa, Lord God. Maging ako, Panginoon, itamo yung naman ko sa inyong likuran, Panginoon. Ikaw ang makita, ikaw ang maparangalan, ikaw ang maluwalhati, higit sa aming sabi, Panginoon. We thank you, Lord. Salamat po sa panibagong araw na ibinigay mo sa iyong lingkod, Panginoon. Na bigyan mo, Lord, ng wisdom, Panginoon, upang mahayag ko, Lord God, ng maayos, malinaw, Father God, at tatago sa kanilang mga puso, Panginoon, ang lalabas sa aking mga bibig, Panginoon. Lamang aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Ayan po. Welcome po sa mga nakikinig sa ating 8 p.m. daily devotion na mga sumusubaybay po. Tayo po, ulitin ko po yung tema natin sa Hebrews 13:16. "And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased." May question lang po, kapatid. Kailan yung huling time na nakapag-share ka ng Word of God? Kahit saan. Kung ikaw man ay nagtatrabaho sa katrabaho mo, sa boss mo, kung ikaw man ay nag-aaral sa kaklase mo, sa teacher mo, o sa mga kaibigan mo, sa family mo, kailan ka po nakapag-share sa kanila? So dito po, marami tayong purpose bilang isang Christian. Unang-una po is to share the gospel. Amen po. Isa to sa responsibilidad natin bilang mga tagasunod ni Kristo, ang maghayag ng mga salita. Ibinigay na sa atin ng Lord yung kapangyarihan na ihayag yung word niya para sa, lalong-lalo na sa mga taong hindi pa nakakilala sa Kanya. Amen po. Minsan, marami tayong struggle sa pag-share ng Word of God. Na dyan, lalo pag bagong-bago ka pang Kristiyano, nahiya ka, na tinatamad ka, yan, wala kang oras, yan po yung natin. Minsan, hindi tayo well known sa salita ng Lord. Kasi nga, minsan, kaya tayo nahihirapang mag-share ng Word of God. Unang-una ko lang tayo sa devotion. Pangalawa, hindi tayo nagbabasa ng salita ng Lord. Pangalawa, wala tayong fellowship. Pangatlo, parang more on kaalaman mo lang yung nasasabi mo. So, hindi po pala dapat yan. So, tayo bilang mga Kristiyano, ang purpose natin, ang first responsibility natin is to share the gospel. Amen po ba? Sige po, ang verse po na na-assign sa akin ay matatagpuan po natin sa 2 Timothy 4:2 o ikalawang Timoteo 4:2. Sige po. Pabuklat po ang ating mga Bible, ang ating mga e-Bible. At sabay-sabay po natin basahin sa ikalawang Timoteo 4:2, 2 Timothy 4:2. Sabi po dito, "Preach the word, be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction." Sabi po sa Tagalog, ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Himugin mo at pagsabihan ang mga tao, at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. So dito po, ang itinuturo sa atin ng Panginoon dito, pagsikapan natin na maihayag din salita ng Panginoon. Kung ito man napapanahon o hindi. Amen po ba? Dito, sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo na maging tapat, handa at matyaga sa pangangaral ng salita ng Diyos. Amen. Yan. At palakasin ang kanilang loob. Amen. Sa anumang sitwasyon, madali man o mahirap,
Dito binibigyan din ni Pastor Pablo na pananagutan ng isang lingkod na magturo ng katotohanan. Amen. Sumuway sa mali at magpalakas ng loob ng may pagtsatsaga. Amen. So tayo dito, binibigyan natin dito sa verse na to na pananagutan ng isang lingkod o ng isang Kristiyano na magturo ng katotohanan, sumuway sa mali, at magpalakas ng loob ng may pagtsatsaga. So tayo, ituturo sa atin ng Lord dito na maging matyaga tayo sa pag-share ng Word of God. Kasi hindi lang naman tayo ang magbe-benefits nito. Sino? Ano po? Sino po ang magbe-benefit? Yung kingdom ng Lord. Yung may offer nating soul sa Kanya. Yung mga kaluluwa na hindi pa nakakilala sa Kanya. So kung ikaw man, minsan meron kang doubt sa sarili mo na, pag sineran ko ba to, tatanggap ba agad to? Pag sineran ko ba to, makakilala ba agad to? Pag sineran ko ba to, ano yung assurance ko na 100% na nakikilala siya sa Panginoon? So dito, kinakailangan po tayo ng pagtsatsaga. Amen. Kaya nga sabi dito sa 2 Timothy, pagsikapan natin, napapanahon man o hindi. Hindi ka pwede mag-share na gusto mo lang, parang nasumud ako, gusto ko mag-share. Hindi po ganun. Dapat po, in times of in season and out of season, ready tayo na mag-share ng Word of God. Sabi dito sa first point natin, preach the Word. Amen. The primary focus is proclaiming the gospel and scripture, not personal opinions. So dito, ang primary pala na focus natin is to proclaim the gospel and scripture sa ibang tao. Amen. Preach the Word, sabi dito. Hindi tayo dapat naka-base sa sarili nating opinion, kundi biblical tayo pag tayo ay nag-share ng Word of God. Ito ay ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. So ano ba yung share natin? Diba po? Ang Word of God, ang salita ng Panginoon, ang kaligtasan sa pagtanggap sa Panginoon. So, ito ang primary focus natin. Preach the Word o preach the gospel to others. Amen po ba? So, tayo bilang isang lingkod ng Panginoon, mag-share tayo ng may lakas ng loob at may pagtsatsaga. Kasi kung ikaw mismo wala kang tiyaga sa sarili mo, amen po ba? Kung ikaw wala kang tiyaga sa sarili mo, paano mo maihahayag ng maayos, ng malinaw, ng detailed, ng tatago sa puso ng tagapakinig mo? Kung ikaw mismo wala kang tiyaga sa sarili mo, tinatamad ka lagi. Amen po ba? Parang lagi kang may sakit pag mag-share ko ng Word of God. Pero sa mga gagawin natin sa buhay-buhay natin, pag personal natin, parang nasigla-sigla natin, parang lagi tayo excited. So dapat sa pag-preach ng gospel, sa pag-preach ng Word, dapat lagi tayo excited. Amen po. Yung po kasi yung primary focus natin bilang mga Kristiyano, proclaiming the gospel and scripture. Amen po. Dapat ang salita ng Panginoon ang nangunguna sa buhay natin. Ang presence ng Lord, hindi yung sarili natin. Kung tayo magbe-base lang sa sarili nating pagkakaintindi o understanding, binasa mo lang yung pagkakaintindi mo lang pero hindi mo pinag-pray yung issue mo. So, doon tayo nahihirapan. Amen po ba? Pangalawa, be prepared in season and out of season. Maging handa ka sa mabuting panahon o hindi. Be prepared in season and out of season. So, dito po, be ready to share the message regardless of whether it is convenient, popular, or welcome. So dito, kailangan tapat na maglingkod, anuman ang sitwasyon, madali man o mahirap. Amen po ba? Tanggapin man o hindi ng mga tao ang mga mensahe. So tayo, wag nating isipin na masasayang lang yung bawat salitang lumalabas sa bibig natin. Lagi nating tatandaan, walang nasasayang sa paglilingkod sa Panginoon, sa pag-share ng Word of God. Kahit sabihin mo, hindi niya agad tanggapin yan, darating ng time, malimot, dumating siya sa isang pagsubok, naalala niya yung share mong Word of God, na walang pagsubok ang hindi naranasan ng ibang tao, tapat ang Diyos. Amen po ba? Naalala niya yun. Parang doon pa lang nagsisimula ng kilalanin niya ang Panginoong Jesus. Na, parang one time, may isip niya na, may nakapag-share sa akin. Bagamat matagal yung proseso, yun talaga ang
nangyayari sa mundong ito. Kung ikaw nag-share ka ng Word of God, huwag kang mainip. Magtiyaga ka, magsumikap ka sa pag-share ng Word of God. Kailangan tapat tayong maglingkod, ano man ang sitwasyon. Kung mahirap man o hindi, dapat nagsusumikap tayo, nagsisipag tayo sa pag-share ng Word of God. Dapat lagi tayong handa bilang isang Kristiyano na maibahagi natin ang mabuting balita ng Panginoon. Kung may gana ka man o wala, dapat share the gospel. Kung tinatamad ka, dapat share the gospel. Kasi ang Lord ang piniplease natin, ang Lord ang pinapasaya natin, hindi yung sarili natin. So tayo, wag nating ang ibigay lang natin, wag lang nating ibigay yung free time natin. Wag lang natin ibigay kung nasa mood tayo. Wag lang natin ibigay sa Lord kung parang okay na yan, tama na yan, nakapag-share na ako. Hindi dapat ganoon, kapatid. Dapat prepared tayo bilang isang Kristiyano. Di ba nga minsan pag tayo nag-share, alam ba ng kausap mo kung may pinagdadaanan ka? Alam ba ng kausap mo kung may problema ka? Alam ba ng kausap mo kung may dinadala ka? Di ba hindi? So tayo, kung tinatamad tayo, kung natatakot man tayo, kung nahihiya man tayo, kapatid, once na Kristiyano ka na, once na kumilala ka sa Panginoon, dapat hindi sasantabi mo yan. Kasi sarili mo yan eh. Sarili mo yung nasusunod, hindi yung Panginoon. Amen po ba? So dito maging handa tayo, be prepared in season and out of season. Maging handa ka, kapatid. Amen. Sabi mo sa sarili mo, magiging handa ako. Amen. Magiging handa ako saan man ako dalhin ng Panginoon. Amen. Ano pa po? Correct, rebuke, and encourage. Siyempre po sa pag-share ng Word of God, ilantad natin yung maring mga aral, yung maring kagawian. Amen po ba? At pagsabihan natin yung mga tao sa kanilang mga maling ginagawa. So dito po sa pag-share ng Word of God, huwag lang tayo puro parinig. Kung ang purpose natin, mag-share ng Word of God para paringgan si ganito, si ganyan, kapatid, itigil mo yan. Ang gawin mo, rebuke with love. Amen? Correct, rebuke, and encourage. After mo siya makorek sa kanyang maling ginagawa o sa maling aral na kanyang napapakinggan o sa kanyang aral na nasa sa buhay, i-correct natin, kapatid. Ibigay natin yung tamang salita ng Panginoon na mas malilinawan yung isip niya, yung puso niya lalo na. I-correct natin. Then after correct, rebuke. Amen po ba? Gawin natin ito na may pagmamahal. I-rebuke natin, ipaalam natin sa kanya yung maling ginagawa niya, yung maling katuruan na na-absorb niya sa buhay niya, na nagagawa niya sa buhay niya. So after nyan, i-encourage mo ng Word of God. Amen po ba? I-encourage mo kung may problema yung tao, kung may pinagdadaanan yung tao, i-encourage mo. Ganito kasi ang kapatid. Ang Panginoon, yan, mga ganun bang mga salita ng Lord na ibibigay mo sa kanya. Para nang sa gayon, kapatid, ay ma-encourage siya na kumilala sa Panginoon, na sumunod sa Panginoon, na gawin yung kalooban ng Panginoon. Bagamat mahirap, bagamat matagal, kapatid, pagtiyagaan po natin. Amen. Sa paglilingkod ng Panginoon, kinakailangan po natin yan na mag-correct, na mag-review, at ma-encourage. Di ba nga sa mga tinuturuan natin, kasi minsan napapagalitan natin sila. I-rebuke natin sila with love. Kasi nga, gusto natin mapaayos sila. Gusto natin silang may align sa kalooban ng Panginoon. Dahil ang mundong ito, kapatid, maraming distraction tayong ma-encounter. So, tayo bilang tagasunod ng Lord, tagasunod ni Jesus, kailangan nating mag-correct, kailangan nating mag-rebuke, kailangan nating makapag-encourage ng mga tao. Nang sa gayon ay kumilala sila, tumanggap sila sa Panginoon, at lumakad sila na naayon sa kabutihan ng Panginoon. Amen. Totoo, hindi madaling mag-share, lalo na pag marami kang doubt sa sarili mo. Pero, once ay pinagkatiwala mo sa Panginoon, yung gagawin mo para sa Kanya, 100% kapatid, maging successful ang iyong pag-share. Bagamat hindi mo nararamdaman na tatanggapin niya agad yun, bagamat hindi mo agad nakikita ng resulta. Kaya nga sabi nga dito pangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin iyan, napapanood man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng magtiyatyagang pagtuturo. Sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Ibig sabihin, hindi siya
Hindi siya in a one click is makikita mo na yung resulta, makikita mo na yung response. Hindi yun ganun, kapatid. Kaya nga, ang tinuturo sa atin dito ni Apostol Pablo kay Timoteo, maging handa at matyaga sa pangangaral ng Diyos. Amen? Sa anumang sitwasyon, madali man o hindi. So dito, kapatid, pananagutan natin bilang mga lingkod ng Diyos sa magturo ng katotohanan. Sumuway ng mali at magpalakas ng loob ng may pagtsatsaga. Hindi mahirap, kapatid. Mahirap, kapatid, pero once na pinagkatiwala mo sa Panginoon, once na hinayaan mo kumilos ang banal na Espiritu sa'yo, 100% kapatid, makikita mo ang resulta. Hindi man ganun kabilis, but makikita mo yung difference. Amen po ba? Kasi galing tayo dyan eh. Shineran lang tayo, amen. Like ako, shineran lang kami ng mga leader namin. Na ngayon, nakakilala na sa Panginoon. Na ngayon, nakapag-testimony na. Na ngayon, nakakapag-share na ng Word of God. Amen. Doon natin makikita kung gaano kabuti ang Panginoon. Amen. Sa mga buhay natin. Ano pa po? Manghikayat at mangharal ka. Exhort and convince. Sabi dito po, hikayatin ng mga tao na mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. So, after mong ipangaral ang salita, after mong maging handa sa lahat ng panahon, at after mong mag-correct, mag-rebuke, mag-encourage, then manghikayat ka at mangaral ka. Amen? Kumbaga dito, hikayatin mo yung mga tao na mabuhay sa iyo sa kalooban ng Panginoon. Ano pa rin? Bible-based pa rin tayo. Salita pa rin ng Panginoon. Pangangaral pa rin ng salita ng Panginoon. Encouragement mula sa salita ng Panginoon. Kapatid, ang kinakailangan lang natin magtiyaga tayo, magsumikap tayo. Although may mga kanya-kanya tayong battle sa buhay natin, may mga problema tayo, may mga bigatin tayo, sa pamilya, sa kaibigan, sa karelasyon, sa asawa, sa trabaho, sa pag-aaral. Tanda mo, kapatid, maging tapat at handa tayo para sa Panginoon. Sa pag-share ng Word of God, ipangaral natin salita ng Lord. Samantayin dali ng paa natin, basta't alam mo sa sarili mo, nakasama ang Panginoon, wala kang kailangang katakutan. Wala kang kailangang ikahiya. Wala kang kailangang ikatamad. Amen? Wala kang kailangan isumbat kung bakit hindi mo na-share ang Word of God. Maraming paraan, kapatid. Maraming paraan para ma-share natin ang Word of God. Kaya, dito, sabi ng Lord, ipangaral natin yung salita niya. Palakasin natin ang kanilang mga loob. Amen po ba? I-encourage natin sila. I-review natin with love. Nang sa gayon, ay unti-unting kikilos ang Lord sa buhay nila. Kaya dito, sabi dito, ang pagtutuwid ay dapat may kasamang haba ng pasensya at malalim na pagtuturo. Hindi galit. Ang pagtuturo at pagtatama ay dapat ginagawa ng may pasensya. Hindi nagagalit at may malinaw na pagtuturo ng doktrina o ebanghelyo. So dito po, bilang pagtatapos po natin, ang pagtutuwid po dapat ay may kasamang mahabang pasensya at malalim na pagtuturo ng salita ng Panginoon. Kumbaga, rooted to rooted yung ituturo natin. Hindi dahil lagi lang na nababasa to, alam na natin, naririnig natin yung mga share nito at ina-apply lang natin. Ang gawin natin, dapat may kasamang haba ng pasensya at malalim na pagtuturo. Dapat hindi tayo galit sa pagtuturo. Nagko-correct ka, galit ka naman. Diba? Minsan, pag pinapagalitan ng magulang, pag nabibingi na tayo, parang walang pumapasok sa atin. So, ganun din sa pag-share ng Word of God. Dapat, may mahabang pasensya at malalim na pagtuturo at hindi galit. Amen po ba? Kasi ang pag-share ng Word of God, hindi yan tungkol sa pagpaparinig, hindi para pagtamaan yung taong yun, hindi para idiin yung taong yun, kundi ibinibigay natin yung tamang pagtuturo, yung malalim na pagtuturo sa kanila. Dahil ang salita ng Panginoon, sobrang daming ibig sabihin yan, sobrang daming pwedeng pagpokosa niya. Ang kailangan lang natin gawin, magturo tayo ng pagtatama at dapat ginagawa ito na may pasensya at may kasipagan. Amen? Ayan, salamat po sa Lord. Basahin po ulit natin ang ating verse ngayon na sa 2 Timoteo 4:2 or 2 Timothy 4:2. Sabi po doon, preach the word, be prepared in season and out of season.
correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. Amen. Ayan, maraming salamat sa Lord. Mga kapatid, tandaan po natin ang pag-share ng word, ang pag-share ng word of God dapat may mahabang pasensya, may pagsisikap, may pagtsatsaga, at lalo may pag-ibig dapat. Amen. Amen. Salamat sa Lord sa kanyang salita. Salamat sa kanyang mga tagapakinig sa mga oras ito. Nawa ang bawat isa ay na-bless, ang bawat isa ay dumiretso ito mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Nang sa gayon, na once na mag-share kayo ng Word of God, gawin niyo ito na may pag-ibig, gawin niyo ito na may pagsunod, at gawin niyo ito na may kasipagan at pagtsatsaga. Dahil ang lahat ng pagpapagal natin sa Panginoon ay hindi nawawalang bahala, kundi ito ay nagkakaroon ng mabuting bunga at magandang bunga sa ating buhay. Amen. Po, salamat sa Lord. Maaari po tayong manalangin. Hallelujah Lord, Hallelujah Jesus, Hallelujah Holy Spirit. We thank you Jesus sa aming napag-usapan Lord. Kung gaano kahalaga po yun ang pag-share ng Word. Lord, hindi man namin pinapangako, ngunit Panginoon, gagawin namin ng lahat, Lord God, upang maihayag ang mga salita. Dahil yun ang pinaka-primary focus natin, Lord God, ang preach the gospel, na may kasipagan, na may pagtsatsaga, at may pag-ibig, Lord God. Sabi mo nga, Panginoon, correct, rebuke, yan, yung mga maaari namin gamitin, Panginoon, sa paghahayag ng iyong mga salita, Lord God. Salamat, Panginoon, dahil may mga ganito kaming gawain sa araw-araw, yung daily devotion namin, Panginoon. Na hindi lang kami ang nabibless, kundi ang mga taong nakakapakinig nito sa panig ng mundo, Pilipinas, Panginoon, sa amang estado, Panginoon, sa trabaho man o sa pag-aaral, Lord God. Salamat, Panginoon, dahil patuloy mo, Lord God, ay pinararanas sa amin ng pag-ibig mo. Patuloy mo ipinararanas ng iyong presensya, Lord God, sa bawat isang Panginoon. Na kung gaano kahalaga, Panginoon, paghahayag ng iyong mga salita, Lord God. And Lord, ikaw ang piniplis namin, hindi ang aming mga sarili, hindi ang mga tao, kundi ikaw, Panginoon. Lord, samahan pa po kami, Panginoon, sa mga oras na kami mag-share ng Word of God. Puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Nang sa gayon, Lord, ay maihayag namin ang iyong salita, Panginoon, ng may malalim, ng katotohanan, Panginoon. We thank you, Jesus. Salamat sa buhay ng bawat isang nakakapakinig, Panginoon. Nawa, Lord, hindi ito papasok sa kanang tinga at lalabas sa kaliwang tinga, kundi, Panginoon, ito'y dederecho, Panginoon, mula sa kanilang espiritu, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, ay may apply nila sa buhay nito bilang isang Kristiyano at magawa namin, Panginoon, yung responsibilidad na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Dahil, Lord, tapat ka sa buhay namin, Panginoon, kaya marapat kami ay maging tapat sa inyo, Lord. Kaya, Panginoon, maraming salamat, Lord God. Ito lang ang samot na lang in Jesus' name, pray. Amen. And po, bless po.